We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 198. Today we're going to discuss a very special topic because tomorrow is a very special day. The May 12 midterm national and local election. Today we're going to talk about grace at the polls. Grace-based guide for believers on election day. Let us pray. Let us commit this verse to the Lord. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day, and there is nothing like this to be found in your presence. For in your presence there is fullness of joy, and there is so much rejoicing in your house. And even the psalmist declares, I would rather be a doorkeeper in your house than dwell elsewhere. There is so much rejoicing in the house of the Lord. We commit to you this time, even this learning time, and it is our heartfelt prayer that everything that will be said and done today, all by your grace for your glory. We pray in the name that is above every name, in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bukas, May 12, magkakaroon po tayo ng eleksyon. At kailangan po natin ng gabay mula sa biyaya ng ating Panginoon. Bagaman totoo na alam ninyo na hindi po tayo nag-i-endorso ng mga kandidato, pero kailangan meron tayong gabay mula sa biyaya ng Diyos pagpunta po natin sa mga presinto at pagboto ng mga kandidatong ating napupusuan. A grace-based guide for believers on election day reminds us that while we cannot expect much from unbelievers who follow the ways of the world, we, as full grace believers, are called to be different. Dapat iba po tayo. Alam nyo naman po mag-isip ang mundo, pera, pera. Kung sino ang nag-abot ng pera at kung sino ang mas malaking naiabot na pera. Bagaman hindi ko naman po nilalahat, pero malaking bahagi po ng ating populasyon ang hindi pa po mulat sa tamang pagpili ng mga pinuno o magiging mga pinuno ng ating bayan sa susunod na 3 taon o 6 na taon. Ang iba po'y nagpapatangay sa endorso ng kung sino-sino. Ang iba po ay nandun pa rin sa pwesto ng pagkilala sa mga sikat na mga artista, sikat na mga atleta, o sikat na mga politiko. Ang pamilya ay politiko. Kumbaga, hindi naman natin nilalahat. Ang iba po ay mayroong kakayahan at mayroong karapatan. Pero kailangan nating maging mapag-isip at maging mapili. At kailangan natin ng gabay sapagkat hindi naman tayo katulad ng sanglibutan kung mag-isip. With renewed minds in Christ, we approach voting not through worldly thinking, but through the wisdom, grace, and love that flow from our new identity in Him. Dahil bago na tayo kay Kristo, dapat bago tayo mag-isip. Hindi ho tayo napatatangay sa pera. Magkano lang naman ba ang binibigay po nila para kunin ang ating boto para sa susunod na 3 taon o kaya ay 6 na taon. Kaya masyadong mura ang ibinibigay po nila para maikandado natin sila sa loob ng 3 hanggang 6 na taong serbisyo kung wala naman silang maiseserbisyo o wala naman silang may paglilingkod sa ating bayan.
Again, nais ko pong maging maingat dahil mga pananalitang tulad po nito ay katulad po ng pagtapak sa manipis na yelo na maring hindi magugustuhan ng iba, maring hindi naman po sasang-ayunan ng iba, pero kailangan nating sabihin ito mula sa salita ng ating Panginoon dahil ang ultimate guide po natin ay ang salita ng Diyos. Can you say amen? But before we proceed, marami po ang mga nagtatanong ng tanong na ito sa atin. Why do we not endorse candidates? Bishop, ba't hindi ko kayo nag-i-endorso ng kandidato considering the scope of EMI and Full Grace Philippines and international, both nationally and internationally, across 40 international locations with around 500 churches and over 1,000 pastors connected with us. Yung scope po ng EMI, kung iisipin po natin, magiging mas madali na lang po sa atin ang mag-endorso dahil sa totoo lang, marami na po sa atin ang nagtatanong, meron po tayong endorsement ba? Meron ba tayong ilalabas na listahan katulad ng listahang inilalabas ng ilang mga simbahan? Gagayahin ba natin ang kanilang mga yapak? Meron po ba tayong isang boto lamang? Mga kapatid, kailangan nating sagutin ang ganitong issue. As a church, we do not endorse candidates because our calling is to lift up Christ, not political figures. Can you say amen? We recognize that politics is often divisive and endorsing candidates can do more harm than good to the unity of the body and the furtherance of the gospel of grace. Tandaan po natin na kapag tayo nag-i-endorso ng gusto nating kandidato, meron tayong nababangga, meron po tayong tinatamaan, at meron tayong natatapakan, meron tayong nasasagasaan na ilang mga tao o maraming mga tao na may kakaibang opinyon kaysa sa atin. Kaya ho ito ay magiging dahilan upang sila po ay lumayo o hindi na po makinig sa atin, gayong mayroon tayong mas mahalagang misyon kaysa po sa pansamantalang eleksyon. Our mission is to preach the gospel of grace, not to align with shifting political platforms or risk pushing away those we are called to reach. Kapag diniinan mo ang isang partikular na kulay, alam ninyo na nasasakripisyo ang ibang kulay. Kapag merong kang pinili na kandidato, nasasakripisyo ang ilang mga tao na meron ding kakaibang napupuso ang kandidato. Ito po ang matindi. Kayo po'y bahagi lang ng isang simbahan. Bahagi lang po kayo ng isang komunidad. Bahagi lang kayo ng isang misyon na kuminsan nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng cancel culture, nagkakaroon ng division, nagkakaroon ng pagkakabahabahagi, and ultimately at the end, apektado ang atin pong pagkakaisa sa misyong pangmatagalan, sa misyong talagang atin. Ang politika hindi naman atin. Pero ang atin ay abutin ang buong mundo ng mensahe ng biyaya. Ang sa atin ay palaganapin ang mensahe ni Kristo at ng kanyang tinapos na gawa sa krus na ating dapat gawin. Ang pamumulitika ay makakahadlang dito sapagkat ang mga taong nasagasaan mo sa politika magsasara ng pinto sa iyo, magsasara ng pandinig sa iyo. Sayang ang opportunity na maabot sila ng mensahe ng biyaya dahil lang sa mga kandidato na hindi naman po pangmatagalan. Sana po'y nauunawaan natin. Can you say amen? We trust that God's
sovereign hand guides leaders. We seek to preserve unity in the church, knowing that our true hope and allegiance are in His eternal kingdom, not in any earthly government. By staying focused on Christ, we remain in a grace-filled witness to all, sa lahat. Again, let me just say this again. By staying focused on Christ, we remain a grace-filled witness to all, offering His love and grace across every political line. Ano man ang kulay ng politika, kailangan ng bawat tao ay ang biyaya ng Diyos. Kaya huwag natin payagan ang kulay ng politika humalo sa misyon natin na palaganapin ang biyaya ng Diyos. At the end of the day, kung sino man ang manalo sa eleksyon, palaging panalo ang biyaya ng Diyos. Amen. Allow me to share with you today 3 grace-based guidelines for believers on election day. Let me call it grace at the polls. 3 guidelines po ang isi-share ko po sa inyo sa araw na ito. Number 1, pray with confidence in God's sovereignty. Tagalog, manalangin ng may kumpiyansa sa soberenya ng Diyos. Pag sinabi po nating sovereignty, ang Diyos ay nasa ibabaw ng lahat. Hindi po siya apektado ng pasya ng tao. Kontrolado niyang lahat at walang kumukontrol sa Diyos. Can you say amen? You have to believe at the end of the day that God is sovereign. Palaging mananaig ang kalooban ng Diyos. Palaging mananaig ang mabuting kalooban ng Diyos. Di man agad-agad, pero sa kahuli-hulihan, panalo ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay sovereign. Can you say amen? 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2. The Apostle Paul writes, I urge then, first of all, that requests, prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone. Verse 2, for kings and all those in authority, that we may live peacefully, peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Kailangan po nating ipanalangin ang ating pagboto upang maihalal ang mga tamang kandidato na mamumuno sa Senado, sa Kongreso, sa bayan o probinsya sa kabuuan. Sapagkat iyan po ang gagawin natin sa araw ng bukas. Ito po'y midterm election. Boboto po tayo ng 12 senador, 1, 2, 3, 4 na congressmen or women, depende po sa dami ng distrito ng bawat bayan, gobernador ng bawat probinsya, at iba't iba pang mga pwesto ng paglilingkod sa bawat bayan at probinsya. Nais ko pong ipaalam sa inyo na tungkulin ng bawat mananampalataya ang manalangin. Ipanalangin po natin ang mga tamang pinuno. May mga dapat palitan na at may mga dapat manatili. Meron po mga tama at may mga maling kandidato. Hindi po para kay Bishop Emmy ang magsabi nito para sa inyo. Ito po ay para sa inyong sariling konbiksyon. Pero ang inyong mga paninindigan ay magiging mas malinaw kapag ito po'y inilapit natin sa Diyos sa panalangin. Can you say amen? On election day,
Pray with full confidence in God's sovereignty, knowing you are approaching the one who reigns over all nations and leaders. What is that? God's sovereignty. That God is the one who reigns over all nations and leaders. Can you say amen? You are not praying out of fear or anxiety, but with trust in His perfect will and supreme wisdom. As Daniel chapter 2 verse 22 declares, He changes times and seasons. He sets up kings and deposes them. Think of that. Ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos ang nag-aalis. So sa darating na halalan, ang atin po mga boto, sagrado ang mga ito, pero hindi po ito absolute. Our votes may be sacred but not absolute. Ito po ay maring kasangkapanin ng Diyos o maring overpass ng Diyos, sapagkat ang huli palaging mananaig ang kalooban ng Diyos. May mga sandali na may mga naboboto, nananalo sa bilangan, pero hindi po nakakaupo para manungkulan. Meron din namang naiboto, nanalo, pero nanungkulan ng panandalian at hindi po nakatapos ng termino. Sa mga katuwid, hindi absolute ang ating boto. Sagrado, mahalaga, pribado. Hindi mo papayagang isulat sa balota ang gusto ng ibang tao. Yung gusto mo ang dapat mong isulat. Hindi mo dapat payagan na isulat sa balota ang dikta ng puno ng relihiyon na nakinabang doon sa mga taong nagsabi nito sa kanila. Hindi nyo alam ang mga transaksyones na ginawa nila. Hindi nyo alam ang mga pinag-usapan po nila kung magkano, kung ano magiging kapalit ng mga endorsement na ito. You do not know. Ang mga tao sa baba ng mga simbahan at reliyon ay parang mga pawns. Sila po'y sinusulong lamang ng mga naglalaro ng chess at hindi natin alam kung magkano nang naging bayaran, kung ano nang naging usapan, bakit nalagay ang pangalan, bakit ito ang ipinipilit, bakit ito ang gusto. Baka meron din pinoproteksyonan ng relihiyon na yan. Baka meron din pinoproteksyonan ng organisasyon na yan. We do not know. And it is not up to me to say that because I do not know as well. Pero sinasabi ko lang po sa inyo na ang kalayaan niyong bumoto ay gamitin po ninyo. Pero pagkatapos ng araw ng pagboto, mananaig palagi ang kalooban ng Diyos. Dahil ang Diyos ay sovereign. Can you say amen? Again, look at the screen. Daniel 2:22 declares, He changes times and seasons. God changes times and seasons. He sets up kings and deposes them. And Daniel 4:17 reminds us that the Most High is sovereign over the kingdoms of men and gives them to anyone He wishes. He gives the kingdoms of men to anyone God wishes. Kaya kahit ayaw ng tao sa iyo, pag gusto ng Diyos sa iyo, ilalagay ka ng Diyos. Can you say amen? Sapagkat palaging mananaig ang kalooban ng Diyos. Romans 13:1 further affirms, there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by who? By God. Kaya kapag yan po ay naitatag na pamahalaan, ang Diyos ang may tatag. Huwag nating labanan ang itinatag ng Diyos na pamahalaan. Bawat pagkakataon, nabibigyan tayo upang pumili ng mga pinunong mamumuno sa ating pamahalaan. At kapag nakapili na po tayo, magtiwala na lang po tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Can you say amen? Why do we say so?
Proverbs chapter 21 verse 1 also assures us that the king's heart is in the hand of the Lord. He directs it, the king's heart, God directs it like a water course wherever He pleases. Kailangan po nating magtiwala sa Diyos. God is sovereign. Can you say amen? Everybody say, God is sovereign. God is sovereign. One more time. God is sovereign. That is why we need to pray with confidence in God's sovereignty. Why? Because of Christ, you belong to a kingdom that cannot be shaken. So your ultimate hope is not tied to political outcomes, but anchored in God's unchanging grace. What do? Pray. Pray knowing His purpose will prevail. Pray knowing His love will sustain you. Pray knowing His peace will guard your heart no matter the results. Can you say amen? While we exercise our freedom to vote, the ultimate control belongs to God. Our prayer is not to secure our will, but to seek His wisdom and peace as we vote. Hindi tayo nananalangin para ipilit ang gusto natin. Hindi tayo nananalangin para ipilit ipanalo yung manok ninyo. Hindi po tayo nananalangin para ipilit ang gusto mong kandidato para sa personal mo ring kapakinabangan. Dahil pag naupo ito, makakuha tayo ng maraming kontrata. Pag naupo ito, magkakaroon tayo ng pakinabang. Not your will, but God's sovereign will. Yung kalooban ng Diyos. Sapagkat laging mabuti ang kalooban ng Diyos. Can you say amen? There are people who win in the election but are never able to serve in office, while others are unable to finish their term. Listen, yet through it all, God remains fully in control. Can you say amen? What do we call that? God's sovereignty. Number one, pray with confidence in God's sovereignty. Can you say amen? Number two, vote with grace, not as a tool for division. Vote with grace, not as a tool for division. As you cast your vote, remember you are called to reflect Christ's love, not stir up strife or division. The scripture reminds us in Philippians 1:27, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. And in Philippians chapter 4 verse 5 urges, let your gentleness be evident to all. Ang mga anak ng Diyos ay hindi po bayolente, hindi ho marahas, hindi ho arogante. Kung hindi ka man sumasang-ayon sa ilang mga polisiya ng pamahalaan, hindi mo po kalaban ang pamahalaan. Hindi ka po nagsasalita laban sa pamahalaan. Ikaw po'y hindi nagmumura. Ikaw po'y hindi nagbabanta. Ikaw po'y banayad at mahinahon. Sapagkat kung sakaling mayroon man silang mga pagkakamali, kayang punuan ng biyaya ng Diyos. At kung sakaling puno na ang salop, dapat nang kalusin, may hangganan ang bawat bagay. Can you say amen? Ang Diyos ang naglalagay ng hangganan. Ang Diyos ang nagsasabing tama na. Ang Diyos ang nagsasabing palitan na. Ang Diyos ang nagsasabing manatili ka. Sapagkat ang Diyos ay sovereign. At tayong mga anak ng Diyos ay hindi po bayolente. Maingat po tayo na huwag tayong pagmumulan ng mga fake news.
lalo na sa mga pagpo-post ng mga fake news. Kung hindi ka po sigurado sa mga balita na iyong natanggap, hindi mo na double check, wala pong accuracy, huwag mong i-share, huwag mong i-post, dahil magiging daluyan ka ng maling balita, magiging paraan ka ng paghahasik, ng pagkakabahabahagi, alitan at gulo na hindi dapat sa mga anak ng Diyos. Can you say amen? Now, natural yan sa mga hindi Kristiyano. Pero Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, pastor ka pa naman, lingkod ka ng Diyos. Hindi dapat nanggagaling sa ating mga Facebook account ang mga fake news, mga balitang hindi po sigurado, mga balitang pawang kasinungalingan. Bakit? Sapagkat magkikreate po yan ng gulo, magkikreate yan ng pagkakabahabahagi, at anumang bansa na nahahati at walang pagkakaisa, walang progreso. Natural po sa mga politiko ang nagkakagalit pagkapanahon ng eleksyon. Alam nyo po yan, hindi kayo kahapon ipinanganak. Alam nyo, ang tawag po dyan, weather lang. Siguro hindi naman po kayo kahapon ipinanganak. Yung mga dating magkakakampi, ngayon ay magkakaaway na. Pero pansinin nyo, yung mga dating magkakaaway, ngayon magkakakampi na. Hanggang kailan yan? Hanggang bukas lang. Dahil pagkatapos ng eleksyon, balik na naman yan. Bati-bati na naman sila. Sila na naman. At mag-aaway uli yan sa 2028. Napansin nyo, pinaglalaruan lang si Juan de la Cruz nitong mga higanting politiko at malalaking pamilya na silang mga nagkuumpugan, at ang nadadamay ay ang pangkaraniwang Pilipino ng pangunahing concern lang niya ay mapakain ang kanyang pamilya, mapag-aral ang kanyang mga anak, mabuhay ng matiwasay, mapayapa sa bansang kanyang tinitirahan. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat may mga tao na may mga pansariling hangarin. Tayong mga Kristiyano na nakikita natin ng mga ito, huwag na po nating sausawan, huwag na tayong makilahok, huwag nyo na pong kiskisin pa ng asin ang may sugat na. Huwag nyo na pong buhusan ng gasolina ang nag-aapoy na. Dapat tayo ay maging mga mapagpayapa dahil ang mga anak ng Diyos ay tinawag na mga peacemakers. Can you say amen? Dapat gentle lang, mahinahon. Pwede mong ipahayag ang iyong opinyon nang hindi ka mapanira. Pwede mong ipahayag ang iyong opinyon na hindi ka nang iinsulto. Pwede mong ipahayag ang iyong opinyon na hindi ka nang wawalang hiya ng sinuman. Sapagkat ang sinumang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Can you say amen? We are further called in Ephesians 4:3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Naiintindihan ko po na primarily ito ay para sa church, but generally para sa lahat. Pampamilyang kapayapaan at pangkomunidad at pangbuong bansa. Dahil ang pangarap naman ng bawat Pilipino ay mapayapang bansa. Can you say amen? Your vote should be guided by grace, humility, and sincere concern for the good of others, not for your own good. Now, hindi ko naman po nilalahat, pero kaduda-dudang madalas isipin, ang mga endorsement ay meron po yang pinag-usapan. Hindi po lahat, inuulit ko po, hindi po lahat. Pero ang iba, magkanong napag-usapan, anong napag-usapan,
at ibinenta ang buong simbahan. Nakinabang ang pastor sa pinag-usapan at ibinenta ang kanyang kongregasyon sa boto ng makikinabang ay iilan. Again, hindi ko po nilalahat, pero maging maingat po tayo na pagkatapos ng eleksyon, makikita niyo po kung ano ang nangyari sa buhay ng mga ito. Pagkatapos ng eleksyon, tignan ninyo kung ano naging buhay ng mga nag-endorso, kung saan sila nagbakasyon, kung anong bago nilang sasakyan, anong bago nilang bahay, anong maganda nilang kalagayan sa buhay, nakuha nila mula sa mga inindorsong kandidato. Again, hindi po lahat. Kaya ho, kailangan maging maingat. At sa ating lubos na pag-iingat, kailangan natin ang gabay ng Panginoon. Can you say amen? Your vote should be guided by grace, humility, and sincere concern for the good of others, not by pride, anger, or partisanship. As part of Christ's body, we are united not by political allegiance, but by the finished work of Christ. Can you say amen? Yan po ang ating pagkakaisa. Maring hindi tayo pares ng kulay politikal, pero kay Kristo magkapatid tayo. Kaya hindi tayo dapat mag-away sa politikang hindi naman pangmatagalan. Huwag natin payagang mahati tayo sa kulay na nagbabago. Sapagkat ang mga kulay lumalabnaw, ang kulay tumatapang. Meron tayong mga kulay na nagbabago kung saan dumadapo. Ang tawag ay unyango. Kakulay kung saan nakadapo. May mga politiko na walang paninindigan. May mga politiko na nakikinabang lamang sa kanilang sariling pakinabang at para din sa pakinabang ng iba. Kaya at the end, sinong makikinabang? Dapat po isipin natin ang kalooban ng Diyos ang pinakamainam sa lahat. Can you say amen? Vote in a way that promotes peace, displays gentleness, and seeks the good of your neighbor. Yung ating kapwa, kabutihan ng ating kapwa. Huwag yung kabutihan ng politiko. Mga lingkod bayan po yan. Huwag isipin yung kabutihan nila. Dapat isipin yung iboboto kabutihan ng taong bayan. Hindi ho yung pong lingkod bayan. Hindi yung silang makikinabang. Kasi kaya sila pumapasok, lingkod bayan. Gusto nilang maglingkod. Hindi dapat silang makinabang dito. Kasi kung gusto nyo pong yumaman, magnegosyo kayo. Kung gusto nyo pong sumikat, mag-artista kayo. Pero kung gusto nyo talagang maglingkod, pwede po kayong sumubok. I-present nyo ang sarili nyo bilang isang kandidato na gusto nyong maglingkod sa bayan. At kapag na pagtanto ng bayan na ikaw ay talagang gustong maglingkod, bibigyan ka ng pagkakataon. Pero once mabigyan ka ng pagkakataon, paglingkuran mo ang bayan. Kasi yan po ang talagang serbisyo. That is what it is. It is for the good of your neighbor. Trust that God's grace works even through imperfect political systems, bearing witness to His love and grace in a divided world. Wala hong perpektong sistema. Hindi ko ay kahapon ipinanganak. Wala hong eleksyon na walang dayaan. Hindi po kayo kahapon ipinanganak. Alam nyo po yan. Nagkakatalo na lang kung anong scope ng dayaan. Pero palaging mayroon. Kung saang level, hindi mo po alam. Pero palaging mayroon. Bakit? Imperfect ang system. Pinapatakbo ng imperfect people. At yung sistema po na yan, mga kapatid, ay nandito sa mundo na ito. Kaya kinakailangan po natin
magtiwala sa Diyos, sapagkat hindi mo mapagtitiwalaan ang sistema ng mundo. Pero ang Diyos, tapat, magpakailan-kailan pa man. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya dapat maging mapagbantay. Sa anong paraan? Kailangan maging mapanalanginin. Sapagkat pagkatapos ng eleksyon, umaasa tayo mananalo ang kalooban ng Diyos. Can you say amen? Sa gitna po ng mga nangyayari sa hindi perpektong sistema, kailangan pa rin natin ang maging bahagi nito. Sabi ng iba, hindi na lang ako boboto. Boboto ang iba para sa iyo. Kaya kailangan mong bumoto. Pag matagal ka nang hindi bumoboto, ang pangalan mo mawawala na sa listahan o kaya ginagamit na ng ibang tao. You have to use your right. Pray and then go out and vote. Vote with grace. Gamitin mo ang biyaya ng Diyos sa iyong pagboto. Can you say amen? We must remember that political outcomes or leaders do not define the kingdom of God. We vote as citizens of heaven, exercising grace, humility, and a desire for the good of all, not just for personal or political gain. Primarily, citizens of heaven po tayo. Primarily. Secondarily, ikaw ay Filipino citizen. At dahil Filipino citizen ka, meron kang exercise of suffrage. Ikaw ay pwedeng bumoto. Yan ay gagamitin mo. But primarily, you are a citizen of heaven. Ano ibig sabihin? Ang pagiging Pilipino natin ay hindi forever. Sa kabilang buhay, hindi ka na Pilipino. Sa kabilang buhay, ikaw po ay mamamayan ng langit. Ikaw ay heavenly citizen. Kaya ang pagboto mo, dapat ang guide mo ay bilang mamamayan ng langit. Hindi ho nagpapasuhol, hindi ho nagpapa-impluwensya kahit kanino. Ikaw ay may kakayang mag-isip. You have the mind of Christ. Mantak mo, hindi ka makapili at iba ang pumili para sa iyo. Ano ka? Inutil. Wala kang silbi. Hindi ka makaisip kung anong pagkakaiba ng A sa B, ng C sa D. Di mo alam ang pagkakaiba ng kulay. Wala kang kakayahang magpasya. Mayroon. Kaya lang ibinenta mo na yan sa ibang tao. Kaya mo. Sabi nga sa Bible, ang mga anak ng Diyos, huhusgahan nila pati ang mga anghel. We will judge angels, the Bible says. Kung mga anghel ay huhusgahan natin, hindi ba natin kayang husgahan itong mga kandidatong nagpipresenta na gustong maglingkod? Pwede bang maging senador yan? Anong gagawin niya sa Senado? Pwede bang maging mayor yan? Pwede bang maging governor yan? Anong gagawin niyan sa probinsya? Anong gagawin niyan sa bayan? Anong gagawin niyan sa Kongreso? Anong gagawin niya sa Senado? Kayo po makakapag-isip. Sapagkat nasa atin ang isip ni Kristo. Can you say amen? Magpasya. Pero bago magpasya, manalangin. Magpasya at bumoto. Number 1, pray with confidence in God's sovereignty. Number 2, vote with grace, not as a tool for division. Huwag nating payagang mahati at tuloy-tuloy mahati ang ating bansa. Hayaan natin yung biyaya gamutin ang sugat ng ating bayan, ang hidwaan, ang pagkakaalitan, at magkaroon po ng pagkakasundo sa pangalan ng hustisya, katarungan, pananagutan, upang maayos na po at umunlad ang bayan ni Juan de la Cruz. Can you say amen? Number 3, remain at peace in Christ whatever the result.
Ano man ang maging resulta ng eleksyon, sino man ang manalo, ipayapa mo ang iyong puso kay Kristo. Huwag kang ma-high blood. Kailangan mo pang mabuhay ng matagal. Pag na-high blood ka, hindi naman sila magdadala sa iyo sa ospital. Hindi naman sila magbibigay ng gamot sa iyo. So relax lang. Pagkaboto mo, relax. Kaya nga maagang pabobotohin ng mga senior citizen eh. Di ba? Alas 5 yata, di ba? So yung mga senior citizen, alas 5. Para hindi ho kayo masyadong mainitan. Tsaka makaboto kayo sa hindi kayo abutan ng mga nagbabayad. So pagkaboto, umuwi na. Payapa ka lang. Dahil alam mo, mananaig ang biyaya ng Diyos. Amen. Come on, give Him praise. Amen. After we cast our vote, remain at peace in Christ, knowing that our hope is not tied to political leaders, but anchored in His unshakable kingdom. Let the peace of Christ rule in your heart. As Colossians 3:15 reminds us, because you are called to live in peace and gratitude, not in fear and agitation. Huwag makikipag-away, huwag makikipagtalo. Nakikipag-away ka sa politikong hindi ka naman kilala. Inaway mo yung nanay mo na nagpalaki sa iyo. Yung asawa mo na nagmamahal sa iyo. Yung mga anak mo, pamilya mo dahil lang sa politikong hindi ka naman kilala. Ni hindi pa kayo nagtagpo, baka hindi ka pa nakamayan. At ni 1 kilong bigas hindi ka pa nabigyan. Pero mga taong ito nagmamahal sa iyo, mananatili sa iyo, silang higit mong mahalin, sapagkat anuman na mangyari pagkatapos ng eleksyon, laging dakila ang biyaya ng Diyos. Palakpakan si Lord. Amen. When uncertainty or worry arises, remember Jesus' words in John 14:1. Do not let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. That is what Jesus said. Even as the results unfold, hold unto the truth of Psalms 29:11. The Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with what? Peace. Kapayapaan. Peace of mind, peace of heart. Dalalam mo, God is sovereign and His will prevail. Can you say amen? And in every moment, follow Philippians 4:6-7 by bringing your concern to God in prayer, allowing His peace to guard your heart and minds. Kaya number 1, pray eh. Hindi ka pwedeng bumoto na hindi nagpe-pray. Dahil pag nag-pray ka, magkaroon ka ng peace of mind and peace of heart, yan ang mag-guide sa iyo para makaboto ka ng tama. No matter the outcome, His purpose will stand. His grace is enough. His peace will carry you forward with calm assurance. Can you say amen? Let's see them again. 3 grace-based guidelines for believers on election day. Grace at the polls. Basahin natin, malakas, sabay-sabay. Ito po ang ating guide. Ito po. Bukas, araw ng eleksyon. Grace at the polls. Basahin natin. Ready? Number 1. Do you believe God is sovereign? So you pray with confidence in God's sovereignty. Number 2. Vote with grace, not as a tool for division. Mga anak tayo ng Diyos, ang hinahanap natin ay kapayapaan, hindi kaguluhan, kaya bumoto ng mayroong biyaya. Number 3. Come on, let's read number 3. Remain at peace
in Christ, whatever the result. Now, let's do the life application. What are we going to do tomorrow? In actuality, number one, pray intentionally before you vote. You have to pray tonight, you have to pray tomorrow, and while in the precinct, keep on praying, believing that God will lead you and guide you to the right choice. Pray intentionally before you vote. Not as someone lacking for wisdom, but as someone releasing the wisdom you already have in Christ. Are you in Christ? You have the wisdom of God inside you, not asking for wisdom, but releasing the wisdom. Sapat na ang karunungan. Nasa iyo na ang karunungan. Huwag ka nang humingi ng karunungan. Nakadeposito sa iyo ang karunungan ng Diyos sa makatwid bagay si Kristo. As 1 Corinthians 1:30 declares, Christ has become for us wisdom from God. As you pray, align your heart with His grace and let the Holy Spirit guide your decision, trusting that through Him, you can make the right choice. Ako'y naniniwala ang mga anak ng Diyos ay makakapili ng tama. Maring hindi ho mananalo yung napili po ninyo. Pero at least you can say with all honesty in your conscience, at least sinulat ko yung gusto kong manalo. Amen? Huwag ho kayong patangay sa survey. Although there is science to it, I am not saying anything against survey. Meron po mga manipulation po dyan. Hindi ko po sinasabi kung ano man ito, pero ang mga ito ay maari pong siyensya, pero hindi po absolute. Pwedeng magbago ang isip ng tao anytime. Yun po yung lumabas sa survey nung araw na ginawa ang survey. Pero bukas ang tunay na survey. Yung bawat Pilipino pupunta sa presinto at magsusulat ng kanilang napupusuan. Huwag kayong padala sa trending. Basta sa puso ninyo, manalo o matalo, basta gusto nyo itong kandidato na ito, isulat nyo. Dahil kung di man manalo yan, masaya pa rin kayo. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Kaysa naman isinulat mo yung dikta ng ministro, dikta ng obispo, panalo sila. Sinong panalo? Si ministro ang panalo. Si obispo ang panalo. Hindi ikaw. Dahil hindi mo yan boto. Habang binibilang ang mga boto, binibilang na rin nila ang kanilang pakinabang. At ikaw, na ordinaryong Pilipino, hanggang ngayon, talo pa rin. Bakit? Dahil hanggang hindi na ilalagay ang mga taong gusto ninyo at may paniwala kayo, kaya nito, may kakayahan ito, ito ang dapat ihalal. At kung yan din ang napupusuan ng Panginoon, huwag kayong mag-alala, kaya silang ipanalo ng Panginoon sa biyayang nalaan para sa lahat. Amen? Number one, pray intentionally before you vote. You do that. Number two, show love and grace to those who differ. Huwag mang-away. Magpakita ng pag-ibig at biyaya sa merong kakaibang paniniwala kaysa sa iyo. Tandaan nyo, hindi lahat kakulay nyo. Hindi lahat kagobyerno ninyo. Hindi lahat ay kapanalig ninyo. Meron pong mga iba rin ang paniniwala. On election day, show love and grace toward others, even those who differ in political opinion or choice. As Colossians 3:14 says, above all this, put on love, which binds everything together in perfect unity. Ang magbibigkis sa atin ay pag-ibig. At the end, magkakasama tayo sa simbahan. Can you say amen?
At the end, magkakasama kayo sa pamilya. At the end, kapwa Pilipino tayo. Di tayo dapat magbakbakan, di tayo dapat mag-away. At the end, gusto po natin mapakinabangan ang West Philippine Sea. Can you say amen? Ang yaman na narito ay para sa Pilipino. Dahil atin ang bahagi na yan. At kung yan ay mapapasa atin at makakamkam natin ang yaman ito, malaki ang iuunlad niyan sa ating bayan. At iba pang likas na yaman. Tandaan po natin mga kapatid, pagkatapos ng eleksyon, dakilang biyaya ng Diyos. We are called to reflect Christ's love, not to win arguments, trusting that His grace is greater than any political divide. Let our words and actions shine as a testimony of His peace and kindness. Mga Kristiyano po tayo, hindi palaaway. Hindi ho magandang tignan. Inuulit ko po, hindi magandang tignan sa Facebook account nyo na kayo po ay Kristiyanong nakikipag-away dahil lang sa politika. Hindi ho maganda. Can you say amen? Tahimik na tahimik kayo, parang kayo yung nakikipag-away. Ulitin ko, hindi maganda. Can you say amen? Avoid getting drawn into law or petty political arguments, personal attacks, or social media fights. Instead, reflect Christ's love by respecting the dignity and views of others. Huwag kong bababa, below the belt, nag-aaway, nagtatawagan ng kung ano-anong pangalan. Nagkakagalit, binabastos na po kung sino mga nakaupong mga pinuno ng ating bayan. Mga kapatid, wag po. Lalo na kung wala kang basihan. Lalo na kung ang nabasa mo lang ay fake news. Huwag mo siyang tanggapin palang gospel truth at gagamitin mong espada para saktan ang mga pinuno ng ating bayan o maging ang mga taong hindi kaparehas ng iyong paniniwala. Number 1, pray intentionally before you vote. Number 2, show love and grace to those who differ. Number 3, trust God for the result and keep doing good. Ano man na maging resulta, pagtiwalaan natin ng Diyos at gumawa pa rin ng mabuti. Kung meron ka may tutulong sa bayan, itulong mo kahit hindi ikaw ang nanalo. Kasi gusto mong tumulong sa bayan. Kung meron kang magandang kaisipan na gustong iambag sa lipunan para gumanda ang takbo ng ating lipunan, huwag mo ipagkait dahil hindi ikaw ang nakaupo. Hayaan mo po na mas maraming magawang mabuti kahit iba ang makakuha ng kredito nito dahil mahal mo ang bayan, sabi mo. Mahal mo ang bayan, dapat ang nakikinabang ay bayan kahit hindi ikaw ang napaparangalan sapagkat yan ang tunay na lingkod bayan. Can you say amen? On this election day, keep trusting God, keep believing God that His will is sovereign, and at the end, whatever happens, keep doing good. As Galatians 6:9 reminds us, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap the harvest if we do not give up. Don't give up. Keep on keeping on. Keep on believing that His grace is greater than all. Rest in His sovereignty and continue living as light of His grace and love in the world regardless of the election results. Tatapatin ko po kayo. Sa mga isusulat nyo sa balota, may mga mananalo, merong hindi. Pero hindi po siguro lahat mananalo at hindi rin naman lahat matatalo. So kung sino po ang gusto nyong isulat sa balota, dahil silang napupusuan po ninyo,
na ipanalangin nyo na ito at alam nyo sila ang dapat isulat, maging makatotohanan kayo. Isulat lang ninyo ng malaya. Sabi ng iba, wag nyo na iboto yan, hindi yan mananalo. Kaya nga hindi nananalo dahil di nyo sinusulat eh. O hindi ba, tingnan nyo yung kaisipan na yon. Wag nyo na isulat yan dahil hindi yan mananalo. Kaya nga walang chance ang manalo dahil di nyo sinusulat eh. Eh kung bigyan natin ng chance na itong mga parang hindi naman sikat pero magagaling, ha? Eh ang iba hinahanap sikat eh. Di ba? Kailangan nila yung mga popular eh. Hindi po, basta kaya, basta magaling, basta may puso, basta handang magserbisyo, tsaka may kakayahan. Senador yan eh, congressman, mayor, o anuman pong ilalagay sa pwesto, isipin niya yung kakayahan nila. Kung yan po ba'y magagawa nila sakaling sila'y mahalal. At kung yan po ang nasa puso nyo, ilagay nyo. Dahil pagkatapos maisulat ang inyong kandidato, magtiwala na sa Panginoon dahil pagkatapos ng eleksyon, panalo ang biyaya ng Diyos. Palakpakan si Lord. Praise God. Amen. Whether your candidate wins or loses, keep your heart anchored in Christ's peace. Continue praying for leaders, supporting justice, and being faithful witness to God's grace in your community. Amen? Manalo man o hindi ang kandidatong napupusuan ninyo, manatili tayong nagtitiwala sa biyaya ng Diyos. Ipanalangin natin ang mananalo na sila'y magserbisyo para umunlad ang bayan ni Juan de la Cruz. Can you say amen? Let's see them again. Tignan po natin, ito pong live application. Basahin natin ng malakas at sabay-sabay. Ready? Number 1. Number 2. And number 3. Pray intentionally, show love, trust God. What is the big idea? The big idea is in Christ. Whatever happens, grace wins. Do you believe that? Come on, let's say it out loud. In Christ, whatever happens, grace wins. Kay Kristo, ano man ang mangyari, sino man ang manalo, palaging panalo ang biyaya ng Diyos. Palakpak para sa Panginoon. Amen. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved. Mas mahalaga ito kaysa sa politika. Tanggapin si Jesus at maligtas. Dahil pag naligtas ka, ikaw ay anak ng Diyos, magpakailan-kailan pa man, mararanasan mo ang kanyang grasya sa araw-araw ng iyong buhay. Can you say amen? If you want to receive Jesus today, if you want to be saved, receive Jesus today. Taas natin ang ating dalawang kamay sa loob ng bulwagan na ito. Manalangin tayo ng pagtanggap. Sumunod kayo sa panalangin, bibigkasin ko at ariin po ninyo na isang personal niyong panalangin. At maging sa mga nanonood sa broadcast na ito, pagkakataon niyo po ito para tumanggap sa Panginoong Jesus at maligtas. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan, isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ng sinuman sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob ng bulwagang ito at lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito.
Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. 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 Tayo po ay dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating pong communion elements and let's do this together. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Isang beses pa po malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? One more time, louder. Do you believe that? Are you in Christ? Whatever happens, whoever wins, grace wins. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy. Kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Happy Mother's Day sa lahat ng mga mothers. Palakpakan ng mga mothers. Woo! May kasamang hiyawan. Everybody shout, Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Sa lahat ng mga nanay sa loob ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito, bumabati po ang inyong abanglingkod ng Happy Mother's Day.
kay Pastora Jo Domingo, at sa lahat ng mga nanay sa buong mundo. Happy Mother's Day! Stay a bit for more announcements. Stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!